Hello, kamusta na tayo? Namiss ka, kamusta ka na? Ang ganda ng damit mo na para kang candy. Hindi, gusto ko yung combination ng kulay. Ha? Gusto ko to ang suot ko. Kaya, ay suot nyo rin ang gusto nyong suot na, ha? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa patuloy niyang paggagabay sa ating lahat. Sa lahat ng mga pinagpipray natin, iniingatan niya tayo at hindi niya tayo pinapabayaan. Araw-araw, yung mga blessings na tatanggap natin, galing kay Almighty Father, dapat magpasalamat tayo. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng blessings ni Almighty Father. Kahit anong blessings, yung pag-iingat, blessing na yon. Yung monetary, blessing din yon. Yung pagkain, blessing din yon. Yung convenience na experience natin, blessing din yon. Lahat, kahit hangin, tubig, lahat blessing ni Almighty Father yun. Dahil yun sa kanyang pagmamahal sa atin. May kakwento ko muna ngayon, no, si Tesla. Kilala niyo si Tesla? Si Tesla, hindi si Tekla. Tesla. Si Tesla. Kasi si Tesla, celibate siya. Wala siyang asawa. Ginugol niya yung panahon niya at yung oras niya sa pag-iimbento, sa science. Kaya hindi na siya nag-asawa at hindi siya nagkaanak. Celibate siya. Alam niyo naman siguro ang ibig sabihin ng celibate, di ba? Never siya nagkaroon ng girlfriend. Nabasa ko na si Tesla, ang ginawa niya, sa umpisa, nahirapan siya sa kanyang, na-train ang sarili niya. Itinatrain niya ang sarili niya sa pagbabasa, sa pag-iintindi ng mga concept and principles para makapag-gawa siya ng mga invention. Araw-araw niyang ginagawa yon. Sabi niya sa una, mahirap. Pero, since araw-araw niyang ginagawa, nagiging madali na para sa kanya at naging very easy na sa kanya na gawin yung mga bagay na nahihirapan siyang gawin nung una. Kaya yung wish niya, tsaka yung will niya, naging isa. Kaya naging, yung pagtatrabaho niya, naging perfect. Parang, exercise. Hindi ako nag-exercise. Pag mag-exercise ka, sa umpisa, mahirap, diba? So, habang patagal ng patagal, araw-araw mong ginagawa yung exercise na yon, nagiging madali na para sa tao ang gawin yung exercise na yon. So, ganun din yung ating pananampalataya kay Jesus Christ. Araw-araw, ipapractice natin yung bigay sa atin ni Jesus Christ. Ano yung bigay sa atin ni Jesus Christ? Binigyan niya tayo ng pananampalataya. Binigyan niya tayo ng pag-asa. So, araw-araw ipapractice natin yon, yung pagmamahal sa kapwa-tao. So, umpisa, mahihirapan talaga tayo. No? Mahihirapan talaga tayo na mahalin ang kapwa-tao natin, na iwasan ang kasalanan. Mahihirapan talaga tayo. Pero habang pinapractice mo yun araw-araw, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Dahil yun ang sabi niya, ipapractice natin dapat. Yun ang nakalagay sa Bible, di ba? Nabasa natin. Kaya yung faith natin, ipapractice natin yun. Pagmamahal sa kapwa-tao, yung pagiging kind, pagiging gentle, yung pagiging matiisin, ipapractice natin yun. At saka diba si Jesus Christ, siya yung stone na naging cornerstone. So umpisa, stone lang siya. And then, since nireject siya ng mga tao, naging cornerstone siya. At nung naging cornerstone siya, sa kanya na ibinigay ni Almighty Father lahat ng power and authority. Nung una,
King of Kings siya and Lord of Lords. And then, nung nabuhay siyang magmuli, ibinigay sa kanya ni Almighty Father lahat ng power and authority. So si Jesus Christ ang gagayahin natin para matuwa sa atin yung tatay natin, yung tunay na tatay natin. So last time, no? 1 Peter chapter 3 tayo. Nang pinag-usapan natin dito is mas mabuti nang mag-suffer tayo sa paggawa ng tama kaysa sa paggawa ng kasamaan. Kasi pag gumagawa tayo ng tama at nagsasuffer tayo, natutuwa si Almighty Father dahil tinitiis natin yung suffering na yon para matuwa si Almighty Father sa atin dahil mahal natin siya. Sinusunod natin ang kagustuhan niya. Kaya kung nga nagsasuffer man tayo, hindi tayo dapat matakot, kundi tawagin natin ang pangalan ni Jesus Christ para magkaroon tayo ng strength. So dito na tayo sa 1 Peter chapter 4. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Ngayong si Jesus Christ, nagsuffer siya, yung katawan niya nagsuffer. Ngayon tayo rin, nagsuffer na rin tayo. At dahil napagtagumpayan na ni Jesus yun, tayo ngayon napatawad na sa kasalanan natin. At yung pagsasuffer na dahil doon, tapos na tayo sa kasalanan. Dahil tinapos na ni Jesus Christ. Sinave na tayo ni Jesus Christ. Kaya tayo dapat tapos na rin sa paggawa ng kasalanan. Hindi na natin babalikan yung mga kasalanan natin. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Dahil follower na tayo ni Christ, sinave tayo niya. Hindi na tayo mamubuhay ng para lang sa kagustuhan natin, sa earthly desires, sa desire ng katawan natin, sa flesh natin, sa lusts natin. Hindi na tayo magpapasakop sa mga ganong kasalanan. Kundi, magpapasakop na tayo sa kung ano ang gusto ni Almighty Father para sa atin. I-deny na natin ang sarili natin. Yung kagustuhan natin, i-deny na natin. Tatalikuran na natin yung lumang tayo. Dahil bago na tayo. Dahil kay Jesus Christ. Tapos na tayo sa kasalanan. Kayo tapos na ba kayo sa kasalanan? Sana matapos na tayo sa kasalanan. Dahil yun ang gusto ng tatay natin, na matapos tayo sa kasalanan dahil sinave na tayo ni Jesus Christ. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. Maraming oras na tayong ginugol dati na parang gawain ng mga pagans. Ano ba yung mga gawain ng mga pagans? Sinusunod natin yung katawan natin at yung evil desire natin. Nagpapakalasing tayo. Yung orgy or debauchery, yun yung may droga na, may alak na, pati
pa yung fornication. Sama-sama ng kasalanan yun. Sama-samang sexual immorality iba-iba. Tapos, na iba-iba ang partner. Tapos may kasama pang lasingan. May kasama pang mga droga. Puro pagpapakasaya. Na ang finifeed natin, yung flesh natin, imbis na holy tayo gaya ng Almighty Father. Tapos na tayo doon bilang follower ni Christ. Hindi na tayo maglalasing. Ulitin ko, no? Hindi na maglalasing. Hindi na yung detestable idolatry na sinasamba natin yung sarili natin, sinasamba natin yung ibang tao. Hindi na tayo magpapakalunod sa kagalakan, sa kasiyahan, sa kaguluhan, sa kaingayan, para lang masatisfy ang ating ang bodily pleasures or sexual pleasures or desires natin. Tapos na tayo sa immorality. Dahil sinave na tayo ni Jesus Christ. Will na ni Almighty Father ang dapat na mamayani sa atin. Verse 4, they are surprised that you do not join them in their reckless wild living and they heap abuse on you. So yung mga tao ngayon na dating kasama sa paggawa ng kasamaan, magugulat ngayon dahil hindi na tayo sumasali sa mga kalokohan, sa mga reckless and wild living. Magugulat sila. Yung mga non-believers o hindi followers ni Christ, magugulat sila. Kaya ang gagawin nila ngayon, iinsultuhin nila tayo. Dati sumasama ka sa amin, bakit ngayon hindi ka na sumasama? Hindi na tayo sasama sa kanila dahil follower na tayo ni Christ. Iba na tayo. But they will have to give account to Him who is ready to judge the living and the dead. At kahit i-judge tayo ng ibang mga tao, dahil hindi tayo sumasama sa kanila, si Almighty Father ngayon ang magja-judge sa kanila. Yung Diyos natin na magja-judge sa kanila kahit i-mock nila tayo or i-persecute nila tayo dahil hindi tayo sumasama sa mga gawaing masasama. Kahit i-mock tayo ng mga tao, hindi tayo magagalit, kundi mamahalin pa rin natin sila. Dahil ibibigay natin sila kay Almighty Father, ipapasa Diyos natin lahat ng mga pains and sufferings natin na natatanggap natin dahil gumagawa tayo ng tama sa paningin ni Almighty Father. For this is the reason the gospel was preached, even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the Spirit. Yung good news, yung masasave tayo, no? Yung gospel, yun yung good news. Ipinakalat yun kahit na sa mga dead, no? To those who are now dead. Patay na sa kasalanan. Dapat patay na tayo sa kasalanan. At dapat mamuhay tayo ng naayon sa gusto ni Almighty Father. With the help of the Holy Spirit. The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Malapit na. Sinasabi dito ni Peter, malapit na ang end of times, ang end ng lahat ng mga paghihirap natin. Kaya maging alerto tayo at laging nasa tamang pag-iisip at laging magpe-pray.
Dapat i-control natin ang sarili natin. Clear mind dapat tayo. Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Mahalin natin ang kapwa-tao natin. Kasi, yung pagmamahal, kino-cover nun ang lahat ng kasalanan. So, gagayahin natin yung tatay natin na mahal tayo. So, tayo ang gagawin din natin, mahalin din natin yung kapwa-tao natin. Para hindi natin makita yung kasalanan ng ibang tao. It covers a multitude of sins. Hindi natin titignan ang kasalanan ng ibang mga tao. Hindi tayo magja-judge kasi mahal natin ang kapwa-tao natin. Offer hospitality to one another without grumbling. So, dapat maging open tayo sa mga tao na i-share sa kanila ang Word of God. Open tayo na maging maayos ang pakikitungo natin sa bawat isa nang walang complain. Nang walang galit. Tanggapin natin ang bawat isa, lahat ng tao nang walang galit. Very accepting dapat tayo sa lahat ng tao. Dahil yung kasalanan, hindi natin dapat makita yon, dahil dapat mahalin natin ang kapwa-tao natin at hindi tayo mang-judge. Each of you should use whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, sinasabi dito, ng Bible sa sulat ni Peter, each of you, bawat isa sa atin, ay gamitin yung mga gifts na natanggap natin para mapaglingkuran natin yung kapwa-tao natin bilang mga faithful na servant ni Almighty Father. So, lahat tayo may iba-ibang gifts na natanggap, di ba? Ano yung mga gifts na natanggap ninyo? Walang sasagot kasi walang magsasagot, no? Pero bawat isa sa atin may gifts na natanggap. Ano ba yung gifts of the Holy Spirit? Yung may gift of faith ka, may gift of knowledge ka, kaya ka makakapag-share sa mga tao about kay God. May gift of wisdom ka, kaya ka makakapagturo sa mga tao. Meron ka rin gift of prophecy, kaya nakakatulong ka rin sa tao. Alam pa ba yung mga gifts? Gifts of speaking in tongues, gifts of discernment of different kinds of spirit, translation of the speaking in tongues, healing, gifts of healing, tsaka gifts of miracles. So, yung mga gifts na yon, gagamitin natin yon para sa ikapupuri ni Almighty Father na i-share natin sa tao yung gifts na yon. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Kung meron kang gifts of knowledge and wisdom, so pwede kang magsalita, no? Na magsalita ka kung ano mismo yung sinasabi ni Almighty Father. Hindi tayo mag-iimbento ng mga kung ano-ano nang wala sa Bible. Dapat yung very words ni Almighty Father, yun ang i-share natin. Hindi yung mag-iimbento tayo nang wala naman sa Bible, nagawa lang ng tao, nagawa lang ng asosasyon nyo o ng council. Hindi tayo ganon, kundi gagawin natin or sasabihin natin ang sinasabi na gaya ng sinasabi sa Bible ni Almighty Father. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. So, kung meron mga tao na usher dyan, ano,
yung nagsaserve sa church nyo, gagawin ninyo yon dahil sa bigay na kalakasan ni Almighty Father. Ipagmamalaki natin ang kalakasan ni Almighty Father kasi tayo mismo, wala tayong mapagmamalaking kalakasan. Yung kalakasan natin, yung wisdom natin, yung knowledge natin, lahat ng nasa sa atin na nagagawa natin, galing lahat kay Almighty Father. Wala tayong maipagmamalaki. Kahit ng pagmamahal na nasa puso natin, hindi sa atin galing kay Almighty Father yon. Sa kay Almighty Father natin nakuha lahat ng pagmamahal. Kaya marunong tayong magmahal ng kapwa-tao natin. So that in all things, God may be praised through Jesus Christ. Nang sa ganun, sa lahat ng bagay, mapapurihan si Almighty Father, yung tatay natin, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ siya kasi Almighty Father, ang bida ng buhay natin, ang bida ng mundo na to. Tayo, wala tayong kwenta. At saling pusa lang tayo kung baga. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Ang glory at ang power ay galing kay Almighty Father at kay Jesus Christ, and so be it. Idugtong natin ang verse 12. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Idugtong dito ni Peter, sabi niya, mga kaibigan, huwag kayong magulat or ma-surprise or magtaka kung bakit ang na-experience nyo ng mga sufferings and trials ay sobrang bigat at sobrang hirap. Na para bang kakaiba yung mga na-experience ninyo, hindi normal. Yung mga na-experience nyo, strange yung mga happenings na nangyayari sa buhay ninyo. At huwag kayong magulat. Kayo ba nagugulat ba kayo sa mga pangyayari sa buhay ninyo? Yung mga trials and sufferings na na-experience ninyo, yung mga tao na nakakasalamuhan ninyo, nagugulat ba kayo? Ako nagugulat ako. Yung pinagdaanan ko, nagulat ako. Nagulat ako na ang weird ng nangyayari sa buhay ko, ganon. So, alam ko kayo rin, ganon ano. Weird ang mga pangyayari sa buhay natin. Kasi follower tayo ni Christ. Kaya huwag tayong magtaka dahil follower tayo ni Christ. Kaya tayo nakakatanggap or nakaka-experience ng mga sufferings and trials na weird or ordeal na kakaiba. Or sufferings na akala natin hindi natin malalagpasan. Huwag tayong magtaka doon. Dahil follower tayo ni Christ. But rejoice, verse 13, but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Mag-rejoice tayo dahil experience tayo ng sufferings. Dahil kaya kakaiba yung mga sufferings na natatanggap natin dahil follower tayo ni Christ. Dahil pag pagtagumpayan natin yon, yung mga sufferings and trials na yon, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ, mababago tayo. Lalo tayong, yung faith natin, lalong nagiging matatag. Yung pagmamahal natin kay Almighty Father, lalong lumalalim. Kaya yung glory ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, mas lalong nare-reveal pag nakaka-experience tayo ng mga trials and sufferings na kakaiba. At kung pagtagumpayan natin yon dahil sa kalakasan na pinibigay ni Almighty Father sa atin. Kasi yung sufferings ni Christ, kakaiba din. Kaya tayo na mga followers ni Christ, kakaiba rin yung mga sufferings natin. Kaya hindi tayo angat sa ating master. Hindi tayo angat sa ating teacher. Hindi tayo angat kay Jesus Christ. May mga sufferings si Jesus Christ na kakaiba. So tayo rin, dumadaan din tayo sa trials, ordeals, and
nakakaiba din. Para maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Marireveal yung glory ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Yung power ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father sa buhay natin. Kaya yung faith natin mas lalong lumalalim. Yung pagmamahal natin kay Almighty Father mas lalo naging strong. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Kung iniinsulto tayo, minamak tayo ng mga tao, kinaiinisan nila tayo, huwag tayong malungkot. Blessed pa nga tayo. Kasi, ibig sabihin nun, nakikita sa atin yung Holy Spirit. Nakikita sa atin yung glory ni Almighty Father. Kaya tayo kinaiinisan. Nakaranas na ba kayo yung dati sumasama-sama yan, nakakabwisit yan na hindi yan maganda ka-banding. Boring kasama yan, wag natin sasama yan. May ganun, di ba? Pag Christian ka, hindi ka sinasali dahil nga hindi ka nga umiinom, hindi ka nga wala kang bisyo. Kaya ang tingin sa'yo ng mga tao ngayon, boring. Hindi yan kasama. Kaya minamak ka ngayon nila, pinapersecute ka ngayon nila. Pero wag tayong malungkot kung gano'n man ang trato sa atin ng mga tao. Dahil si God nananahan sa atin. Nananahan si Almighty Father sa atin. Yung Spirit niya nasa sa atin. Siya ang lagi-lagi nating kasama. Kaya wag tayong malulungkot. Blessed pa nga tayo. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. Kung magsasuffer man tayo, hindi dapat yung dahil sa murderer ka, or magnanakaw ka, or scammer ka, or criminal ka, or chismosa ka. Kung magsasuffer ka. Kasi kung nagsasuffer ka, deserve mo yun na nagsasuffer ka kasi nga chismosa ka, criminal ka, thief ka, magnanakaw ka. Pero, itugto na sa verse 16, however, if you suffer as a Christian, don't be ashamed, but praise God that you bear that name. Pero, kung nagsasuffer man tayo as Christians, na wala tayong ginagawang masama, pero nagsasuffer tayo, hindi tayo dapat mahiya. Dapat pa nating purihin si Almighty Father dahil dala-dala natin yung pangalan niya. Dala-dala natin mga Christian, mga followers ni Christ, ang pangalan ni Almighty Father. Kahit ano pang sabihin ng mga tao, pangit ka banding yan, pangit ka, ano yan, kasama yung boring yan ka, ano, nakakainis yan, corny kasama yan, mga ganon, kahit ganun ang tratuhin sa atin ng tao, ganun ang tingin sa atin ng tao, huwag tayong malungkot. Dahil dala-dala natin ang pangalan ni Almighty Father. King of Kings and Lord of Lords. Dala-dala natin ang pangalan. Kaya blessed tayo. Verse 17, no? For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Kung yung judgment nag-uumpisa within God's household, nag-uumpisa kasama tayo sa God's household eh. So kung yung judgment nag-uumpisa na kasama tayo, ano pa ba ang kahihinatnan ng mga tao na hindi sumusunod kay Almighty Father? Ano ang kahihinatnan ng mga tao na hindi follower ni Christ?
Ano pang mangyayari sa kanila? Kung tayo, nagsasuffer tayo, kasama natin si Almighty Father. Pero nagsasuffer tayo, no? Pero napagtatagumpay natin, paano pa yung iba ng mga tao na nagsasuffer na wala sa kanila si Jesus Christ siya kasi Almighty Father? Ano na ang mangyayari sa kanila? Kaya kung mahal natin ang kapwa-tao natin, i-share natin ang Word of God para hindi sila mapunta sa kapahamakan. Magbigay tayo ng testimony sa mga tao. And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So, at nagbanggit si Peter, no, ng Proverbs chapter 11 verse 31. Kung mahirap para sa mga gumagawa ng tama ang masave, dahil mahirap naman talaga, dahil gumagawa tayo ng tama, mahirap, di ba? Na araw-araw, dapat piliin natin si Jesus Christ sa paglalakad natin araw-araw. Nakatuon ang isip natin kay Jesus Christ, nakatuon sa kanyang mga salita, nakatuon sa kanyang mga gawa, at ipapractice natin yung tinuturo sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Mahirap, di ba? Pero dito, papaano na? Ano na ang mangyayari sa mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father at patuloy na nagkakasala? Mas hirap sila, no? Mas mahihirapan sila. Kung tayo na follower ni Christ, nahihirapan tayo. Ano na ang mangyayari sa mga tao na hindi follower ni Christ? Siyempre, mas hirap sila. At may kapupuntahan silang lugar na wala si Almighty Father doon. Kaya, i-share natin sa tao ang salita ni Almighty Father kung mahal natin ang kapwa-tao natin. Kahit i-mock nila tayo, kahit i-persecute nila tayo. Magtanim tayo ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Si Almighty Father na ang gagawa ng way. Kung yung itinanim natin na salita ng Diyos sa puso nila, ng pag-share natin ng Word of God sa kanila, si Almighty Father na ang gagawa ng way para lumago yun. At nasa sa tao na yun kung tatanggapin niya ang salita ng Diyos o hindi. Dahil may free will ang tao. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. So tayong mga follower ni Christ, maging committed tayo to do good. Committed tayo kay Jesus Christ. Committed tayo kay Almighty Father. Paano tayo magiging committed kay Almighty Father? Magpipray, magbabasa ng Bible. Yun ang pagiging committed kay Almighty Father. At ipapractice natin ngayon yung nababasa natin sa Bible, yung tinuturo sa atin ng mga leaders, ipapractice natin yun, yung pagmamahal sa kapwa-tao. At iiwasan ang mga kasalanan. Mapagtatagumpayan natin yun. Hindi agad-agad, no? Pero may process yun. May process. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Dahil faithful si Almighty Father sa atin. Chine-cheer tayo. Alam niyo ba yun? Chine-cheer tayo ng mga kasama ni Almighty Father in heaven. Chine-cheer nila tayo dahil gusto rin nila tayong makasama. Pati si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, chine-cheer din nila tayo na kaya nyo yan. Ipapadala namin sa inyo. Lahat-lahat ibibigay namin sa inyo ang Holy Spirit para matuto kayo, mabigyan kayo ng strength. Ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Kaya lagi tayo magpipray, lagi natin kakausapin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ.
At yun tayo na sa 1 Peter chapter 5. To the elders among you I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. So ito, ina-address sa mga elders. Ano ba yung mga elders? Matatanda. Ang mga elders is yung mga matured Christian na kahit na mas bata sa'yo, kung mas nauna kay Christ na maging matured, elder yon. Elder yon sa body of Christ. So sabi dito ni Peter, I appeal to you as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. So bilang matured Christian, ina-address ito sa mga matured Christian, tulungan yung ibang mga tao na mas mga bagong Christian or yung iba pa na mga fellow Christians na sundin si Almighty Father sa pamamagitan ng pagtuturo, watch over, babantayan, or i-check kung tama ba ang ginagawa. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil willing tayo, dahil yun ang gusto ni Almighty Father. At hindi tayo magpa-pursue ng dishonest gain. Pero eager tayong mag-serve kahit wala tayong makukuha. Kahit wala kang makukuha na dishonest gain or dito sa version na iba, not because you want money. Tapos ito sa King James Version, not for filthy lucre. So ibig sabihin nito, kahit wala kang makukuha, no? Dapat eager tayo na mag-serve kay Almighty Father, na tulungan yung fellow Christians natin na mag-matured in Christ din. Para matuto din ang mga kasama natin. Dahil magkakapatid tayo lahat, magtutulungan tayo, lalo na yung mga matured Christian na hindi naghahanap ng dishonest gain. Hindi mo gagawin yan dahil makukuha ka na kabayaran. Kundi gagawin mo yan dahil gusto mong mag-serve kay Almighty Father. Dahil yun ang gustong ipagawa ni Almighty Father sa atin, dapat maging willing tayo. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Hindi kaya ka magiging elder or kaya ka magiging leader, hindi para ikaw ang boss, no? Hindi. Kaya ka naging leader para maging example ka. Kaya nga lead kaya example, okay? Ikaw ang magiging example ng kung paano maging isang matured Christian. Hindi dahil sa uutusan mo sila o gagawin mong mga tau-tauhan mo ang mga hindi pa matured Christian, kundi i-guide sila, tuturuan sila, tutulungan sila na ma-uplift ang kanilang faith in Christ. Dahil yun ang utos sa atin ng tatay natin na kahit walang kabayaran, hindi tayo magpa-pursue ng dishonest gain. So binanggit ni Peter dito kasi may mga tao na ganito ang ginagawa for dishonest gain. Kunyari, tutulong pero they have motives, ulterior motives. Nagkakaroon sila ng dishonest gain. Minsan, yung iba, kahit sa una wala silang dishonest gain or wala silang ulterior motive, pero natatempt sila. Nakikita nila kasi yung filthy lucre. Nakikita nila. Natatempt sila ni Satan at nag-give in sila sa gusto ni Satan na gawin nila. Kaya di ba ang isa sa mga
traits or characteristics ng pagiging isang elder ay hindi dapat mahilig sa pera. So, dapat yung mga leader or yung mga matured Christians or mga elders or nag-overseer, hindi dapat sila pa-bossing-bossing na, alam niyo na ba siguro yung pa-bossing-bossing? Kasi si Jesus, hindi siya ganon. Hindi ganon si Jesus. Nag-serve siya sa mga apostles niya, si Jesus. Kaya yung mga leaders dapat mag-serve din sa mga tao. Yung mga matured Christians mag-serve din sa mga tao, sa mga fellow Christians na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pag-uplift ng spirit. Kailangan ng na maging matured Christians. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade. Para pagdating ng ating chief shepherd. Sino ang ating chief shepherd? Si Jesus Christ. Pag dumating si Christ, ang ating head shepherd, makukuha natin ang crown of glory na hindi nawawala. Hindi nawawala ang ganda, hindi nag-fade away, hindi nawawala ang kinang. Ano ba yung crown of glory na yon? Yung ba ay isang physical crown? Hindi to physical crown. Gusto niyo pa ba ng crown? Hindi to physical crown. Ano to? Symbolic to. Dahil si Jesus Christ ang crown natin. Yung ating mamanahin na inheritance, crown na natin yun. Ano na natin yun? Bigay na sa atin yun. Yun ang bagay na napakaganda. Maghanap pa ba kayo ng crown? Kung naghahanap pa kayo ng crown, no? Ibig sabihin mahilig pa pala kayo sa mga material things. Ang crown natin si Jesus Christ. Crown of glory, crown of righteousness. Si Jesus Christ, ang makasama natin sila in heaven. Si Almighty Father, na hindi nawawala, hindi natatanggal ang ganda. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another. Because God opposes the proud, but shows favor to the humble. So, ito nakita to, or nakuha ni Peter to sa Proverbs 3:34. Yung God opposes the proud, but shows favor to the humble. So, yung mga Christian na bago pang Christian or hindi pa matured Christians, kaya younger to, hindi naman to yung age, no? Kundi yung kung paano ka maglakad sa yung pamumuhay bilang isang Kristiyano. Magpapasubmit ngayon tayo dun sa mga matured Christians kasi mas alam nila ang gagawin. So, lahat tayo magsusuot ng kababaang loob or humbleness. So, walang nilalagay dito kung ano ang status ng buhay ng tao, kung mayaman ba to o mahirap. Pero, dahil nga magpapaka-humble tayo, dahil bagong Christian tayo, mahirap ka man o mayaman ka, wala yun kay Jesus Christ, yung status symbol natin yung estado natin sa mundo na to. Kaya kahit yung mga mayayaman, magpapasakop sila sa mga matured Christians nang sa ganon, matuto sila ng makilala nila ng malalim si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kasi ayaw ni Almighty Father ng mayayabang. Pero pinapaboran ni Almighty Father yung mga may mabababang kalooban.
Ayaw ni Almighty Father ng mayabang. Kaya hindi yung mga leaders, deacons, elders, overseas, bishops, hindi dapat kakitaan ng kayabangan. Dapat kakitaan ng pagkamababang loob or humble. Dahil yung tatay natin humble. Si Jesus Christ humble siya. Ang mayabang si Satanas. Ngayon kung kakitaan ka ng mayabang, ng kayabangan, sino ang ang leader mo, kanino ka kasapi, kanino ka member, kung mayabang. Hindi ganoon si Jesus Christ, hindi mayabang si Almighty Father. So, kahit sinong tao, pantay-pantay ang dapat ang trato natin. Kahit sinong tao na new Christian man or matured Christian na matagal ng Christian, pantay-pantay dapat ang trato. Humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Magpakababa tayo ng loob sa kamay ni Almighty Father para siya ang magtataas sa atin. Pag nagpapakababa tayo, tataas tayo ni Almighty Father. Ngayon, kung hindi ka magpakababa, sasabihin mo, mayaman ako ba't ako magpapakababa? Mananagot ka kay Almighty Father at hindi yon ang isang tunay na Christian or follower ni Christ. Dahil ang leader natin, ang teacher natin, si Jesus Christ, yung master natin si Jesus Christ, humble. Dahil wala tayong may pagmamalaki. Si Almighty Father at si Jesus Christ, sila ang gumawa ng mundo nito. Pero kahit sila ang gumawa ng mundo na to, powerful sila, humble sila. Tayo, wala tayong may pagmamalaki, tapos mayabang tayo. Nakakahiya, di ba? Hindi, sabi niya, malaki ang bahay ko, kaya mayabang ako, kaya ko. Ano bang bahay mo? Hindi ba nasisira yon? Hindi ba nabubulok yun? Hindi ba nananakaw yun? Paano kung isang araw magkasakit ka, manghina ka, ano na mangyayari sa'yo? Kaya ayaw ni Almighty Father nang mayabang tayo. Ibinababa ni Jesus Christ sa kanil Almighty Father mga taong mayayabang. Pero yung taong mababa ang loob, itinataas ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yun. Pero baka sabihin nyo, magpapakumbaba ako para itataas ako ni Almighty Father. Hindi ganon. Hindi ganon. Alam ni Almighty Father ang puso natin. Kung totoong nagpapaka-humble tayo, or kaya lang tayo nagpapaka-humble kunyari para itaas tayo, alam ni Almighty Father yun. Hindi natin manaloko ang tatay natin. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Lahat ng iniisip natin, yung mga worries natin, ibibigay natin sa tatay natin. Dahil hindi naman natin kaya yung mga nag-worry tayo pero hindi naman natin kaya, di ba? Yung mga kasagutan ng mga anxieties natin, yung mga iniisip natin, hindi naman natin kayang i-solve, di ba? Kaya ba? Isip tayo ng isip, pero hindi naman natin nasusolve. No? So, anong gagawin natin yan? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Thank you, Almighty Father, dahil pinaalala mo sa amin ito. Na lahat ng mga iniisip namin, mga problema namin na nag-worry kami, na anxious kami. Thank you, Almighty Father, dahil pinaalala mo sa amin na ibigay namin sa iyo dapat lahat. Dahil tayo mismo,
na mga tao, wala tayong magagawa. Ano na lang ginagawa natin? Isip lang tayo ng isip, di ba? Sa kakaisip natin, nagkakasakit tuloy tayo. Verse 8, be alert and of sober mind. Maging alerto tayo at dapat maayos ang ating pag-iisip. Clear ang isip natin. I-control natin yung utak natin. At maging careful tayo sa lahat ng ginagawa natin. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Kaya tayo dapat maging alerto, i-control natin ang sarili natin, ang isip natin. Clear dapat ang mind natin. Vigilant tayo dapat, laging magbantay sa mga sinisabi natin, tsaka sa mga actions natin. Kasi, yung devil, laging nagbabantay na parang mga leon sa atin, na parang nakakainin tayo. Naghahanap ng sasakupin. Parang leon na gusto tayong kainin ang mga followers ni Christ. Kaya tayo dapat na mga follower ni Christ, alerto tayo. At paano tayo magiging alerto? Paano tayo makokontrol yung sarili natin? Paano tayo magiging careful? Paano magiging clear ang mind natin? Paano tayo magiging vigilant? Magiging vigilant tayo dahil magpe-pray tayo. Lord, ilayo niyo po ako sa mga masasamang tao. Ilayo niyo po ako sa mga bagay na hindi magaganda. Yun ipagpe-pray natin kay Almighty Father yun. Yung mga taong may masamang balak sa akin, Lord, ilayo niyo po ako. Yung mga taong gusto nila akong saktan, Lord God, na may masamang balak, ilayo niyo po ako, Lord, doon. I-guide niyo po ako, Lord God. Dahil yung mga taong yun, hindi naman sila po, Lord, yung may masamang balak sa akin, kundi yung lumulukob sa mga tao na yun. Dahil ang kalaban natin, hindi naman yung tao, kundi yung lumulukob sa mga tao, sa mga hindi follower ni Christ. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Hindi tayo magpapasakop sa devil. I-refuse natin siya, aayawan natin siya. Magiging matatag tayo, strong ang faith natin. Dahil nagdadasal tayo kay Almighty Father, magiging steadfast ang faith natin. Dahil yung mga trials and sufferings and temptations na na-experience natin, hindi lang naman tayo ang nakakaranas nun, kundi buong mundo na mga follower ni Christ. Hindi lang tayo, hindi ka na nag-iisa. Kaya yung mga bagay na na-experience natin ngayon, na mga hirap sa buhay, na-experience na rin ito ng ibang mga tao nung una pa mga panahon, at kahit ngayon may kaparehong pinagdadaanan na kaparehong problema mo na tao, hanggang ngayon meron, no? Dahil lahat tayo dumadaan sa trials, kasi nga nandito tayo sa testing site. Para yung faith natin lalong lumakas. Kaya yung mga may mga tao hindi ako na nakakaranas yata sa buong buhay ng ganito, ganon. Ako lang yata, wala nang iba, ako lang. Hindi, maraming tao, pinagdadaanan ng maraming tao, hindi mo alam na may kasama ka pala sa trabaho mo na pareho kayo ng pinagdadaanan, no? Sa buhay, mga trials, kapareho ka pinagdadaanan.
Di ba pag exam tayo dati, no? Doon sa high school tayo. Anong set ka? Set A? Ako set B. Pero marami ko yung set A. Ano niyo ba yun? Anong test sa'yo? Set A eh. Akin set B, hindi tayo pwede. Hindi mo ako matutulungan. Oo nga, may set A, set B. Pero, yung kasama mong set A, merong iba sa ibang section or sa ibang upuan, nakaupo yung set A na kasama mo na nagte-test. Pareho kayo ng test. Ganon. Kaya hindi lang tayo yung isa na unique ang test sa atin. May kapareho tayo. Ito nakalagay sa Bible. Because you know that the family of believers throughout the world na to, buong mundo na to, na mga believers undergoing the same kind of sufferings. So kung may mga napapersecute dyan, hindi lang ikaw brother, hindi lang ikaw sister ang napapersecute. Marami sa buong mundo ang napapersecute. Sa tingin mo na may nang api sa'yo, hindi lang ikaw brother, hindi lang ikaw sister ang inapi. Kundi maraming tao ang inaapi na fellow believers. Kung sa tingin mo na pinagtatawanan ka ng mga tao dahil follower ka ni Christ, huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang dumadanas ng ganyang sufferings. Marami. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong. So, yung trials na na-experience natin, darating ang panahon, yung faith natin, magiging strong. Kasi, for a little while lang naman yung trials natin, di ba? Yung sufferings natin, for a little while lang. Sabi niyo, hindi, tagal na eh. Matagal na eh, ilang years na to Dadating ang panahon, matatapos din ang sufferings natin. At pag natapos yung sufferings natin, yung faith natin, stronger than before. I-restore tayo ni Almighty Father yung strength natin. At saka, magiging firm and steadfast yung faith natin. Siya magsusupport sa atin para hindi tayo mahulog. Kasi kasama natin yung tatay natin tsaka si Jesus Christ. Ginagabayan nila tayo. Para maging perfect tayo. Gaya ni Jesus Christ. So after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. So ang kapangyarihan ay na kay Almighty Father forever. So be it. At yun nga yun. So, ito na verse 12 na tayo. Nagpa-final greetings na si Peter sa sulat niya. With the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written to you briefly, encouraging you and testifying that this is a true grace of God. Stand fast in it. So, katulong niya sa pagsusulat, no? Ng maikli na sulat na to, or short letter na to, si Silas. Siya yung faithful brother in Christ. So, follower in Christ si Silas. Na sinulatan niya tayo para i-comfort tayo and then encourage tayo. Kaya nababasa natin ngayon is for us to be comforted and to be encouraged. Not only by Peter, but by the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit para ma-comfort tayo dahil ang sulat na to
ni Peter is inspired by the Holy Spirit. So, kino-comfort tayo. Kaya, napagsasabihan tayo, tinuturuan tayo. At ito yung kanyang testimony, account niya to, kaya niya na isasabi ito dahil ito yung mga napagdaanan din ni Peter. Noong una hindi pa matured si Peter, pero unti-unti siyang nag-matured. So gaya niya, tayo rin, hindi tayo matured, unti-unti tayo magmamatured. Basta maging steadfast ang pananampalataya natin kay Jesus Christ, siya sa tatay natin. So, basahin ulit natin, no? I have written to you briefly, encouraging you and testifying that this is the true grace of God. Stand fast in it. She who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son Mark. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. So, itong sa verse 13, ito yung she, pag sinasabing she is, ito yung bride of Jesus. Kung bride of Jesus to, ito yung church. So, tayo to, no? Mga church to, sa Babylon daw. Nag-send ng greetings. So, kasama niya dito si Mark. At magbigay ng holy kiss or greet one another with a kiss of love. Kiss na may pagmamahal, brotherly love or sisterly love na walang malisya. Kapayapaan ang sumaatin. Kapayapaan ni Kristo ang mapasa atin. Ito ang last word ni Peter dito sa 1 Peter chapter, dito sa 1 Peter. So, 5 chapters ang 1 Peter. So, ngayon, nagmamatured na tayo. Nagmamatured na ba tayo? Iska, nagmamatured ka na ba? Dapat maging matured na tayo. Dahil yung kalakasan natin, gagakuhanin natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil alam natin ang katotohanan, alam natin yung good news, kaya yung good news, i-share natin sa ibang mga tao din. Dahil mahal natin ang kapwa-tao natin. Dahil yun din ang utos ng tatay natin. Susundin natin yung tatay natin, yung tunay na tatay natin. At may nag-aantay sa atin na mamanahin in heaven. Makakasama natin yung tatay natin. Darating ang panahon, huwag tayong mawawala ng hope at saka faith. Hindi tayo iiwan ng tatay natin. Faithful si Almighty Father sa atin. At si Jesus Christ, malaking sakripisyo sa pagbibigay ng kanyang buhay dito sa lupa para sa atin. Mahal na mahal tayo ng tatay natin. Lagi tayong magpe-pray. Thank you. God loves us all.